May napapansin ba kayo, parami ng parami ang mga mag-aasawang pinipili na magkaroon lang ng isang anak at kadalasan, pareho pa silang nagtatrabaho. May tawag na sa phenomenon na ito. Ito yung tinatawag na DIOC, Double Income, One Kid. Pero ang tanong, practical ba talaga to o epekto lang ng tumataas ng gastusin? So yan ang pag-uusapan natin, tapusin niyo tong video na ito. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Napipilitan na ba ang maraming mag-asawa dahil ba sa hirap ng buhay? Kaya kung kayong tatanungin ko right now, ideal ba ngayon sa panahon ngayon na magkaroon ng ilang anak? Is it isa, dalawa, tatlo o higit pa? Pakitype na lang sa comment section. Gusto ko malaman ang pananaw ninyo at anong dahilan kung bakit yan ang pinili mo. Mga kapatid, alam nyo ba hindi lang sa Pilipinas itong phenomenon na ito, pati na rin sa Japan, South Korea, Singapore, maraming ng mga developed countries ang patuloy na bumababa ang birth rate at patuloy na tumataas po yung cost of living. Napakataas na po ng bilihin, pagkain, bahay, edukasyon, healthcare. Kaya hindi nagtataka maraming asawa na ngayon na nagtatanong, handa ka na ba talaga na magkaroon ng anak? Kaya nga nade-delay po ang marrying age, or if not na po, iisa na lang ang gusto nilang anak. Or mga iba, they settle for fur babies, either aso or pusa. Hindi to usapan kung tama ba magkaroon ng isa o maraming anak. Hindi to debate. Ang layunin ng pag-uusapan natin ngayon sa video na ito ay para gumawa tayo ng matalinong desisyon bilang mag-asawa na babagay sa lifestyle and choice nyo. Malaking pagbabago ang nangyayari sa pag-iisip ngayon ng bagong henerasyon. Nung araw, normal lang na maagang mag-asawa. Normal lang na maraming anak. Ngayon, iba na. Mas marami nang gustong tapusin muna ang pag-aaral, yung gustong magkaroon ng stable na trabaho, di ba? Pagkatapos nung makaipon, tapos magkaroon muna ng sariling bahay at sasakyan bago sila mag-settle. And once na-settled na sila, hindi pa rin tapos. Sa katunayan nga, ipinapakita lamang ng marami talaga na they are more intentional right now in starting their family. Ito yung gusto nila talaga mabuhay na financially free at responsible sila. Kaya kung dalawa kayong mag-asawa, no, na kumikita pero iisa lang ang anak, hindi yan abnormal. As a matter of fact, that's the norm of the majority right now. Kasi ang tinanong ko nga isang couple, bakit niyo ginawa ng ganun na iisa lang anak niyo? Kasi una daw, mas madali daw mag-ipon, magtabi ng emergency fund. Mas madali daw tustusan yung pangangailangan, di ba? Edukasyon ng anak. Mas madali daw makamit din yung mga pangarap. Kasi sa totoo lang, kung maraming anak, mas maraming obligasyon. Tama rin naman. Mas malaking financial pressure. Pero gusto ko lang linawin ang isang bagay. Hindi automatic na aasenso o unlad pag-iisa lang ang anak mo at dalawa kayong kumikita. Kasi may mga pamilya rin ako na nakikita na malaking kinikita, iisang anak. Pero yun, naghihirap pa rin. Kaya nga hindi sukatan na ito ay yung tamang solusyon. Ang tunay na sukatan para sa akin ay kung paano ninyo pinapamahalaan yung perang pumapasok. May naalala rin kasi ako mag-asawa na nakausap ko. Pareho silang may magandang trabaho. Nung una, plano nila magkaroon ng 3 anak. Pero umupo sila ng isang gabi at kinenta nga nila yung magiging gastos tuition, di ba, healthcare, gatas, turok, 5-in-1, 7-in-1, insurance, daily expenses. At nung nag-compute na sila, sabi nila, mas gusto na namin magkaroon ng isang anak na kaya namin ibigay yung quality of life and then yung quality of bringing up the child. So, hindi dahil naman sa ayaw nila na malaking pamilya. As a matter of fact, both of them came from a big family. Kundi dahil gustong maging responsable. Ngayon, may mga pamilya naman na 5 anak, 6 o 8. Pero napalaki rin nila ng mga anak nila maayos. Bakit? Dahil sa kanila, kahit di ganong kalaki ang kinikita, mataas naman ang kanilang disiplina at pagkakaisa bilang mag-asawa. Kaya nga, uulitin ko, hindi talaga to usapan ng paramihan o konti yung anak. Ang tanong, are you financially and emotionally responsible when the time comes? Kaya ngayon, pag-usapan naman natin ang relasyon nyo bilang mag-asawa. Alam nyo, maraming couples po na sobra pong naghahanda ng kasal. Pero hindi pinaghahanda ay yung buhay mag-asawa. Diba? They prepare more for the wedding rather than the marriage itself. That's the reason why, if I were you right now, this is the best time when you are engaged right now na pag-usapan nyo yung family nyo. Paano nyo talagang uumpisahan, lalo na pagdating po sa anak. So halip na makinig kayo sa pressure ng ibang tao na magandang dapat ang wedding, kailangan magandang SDA. Nako, let's do a family check. When you say family check, gumawa po ako ng acrostic para malaman kung talagang kakayanin mo ba yung buhay mag-asawa. First, yung F is finances. Kaya ba talaga ng budget ninyo? Hindi lang yung wedding kundi yung pagpapalaki ng anak. Kasi kung hindi nyo pinag-aralan tong family budgeting na ito, maniwala ka, doon ka
stress. And then after F is A. A is what? Alignment. Pareho ba kayo ng gusto ng asawa nyo, di ba? Or like for example, pareho ba kayo na gusto nyo ng isa lang yung anak nyo or dalawa yung anak nyo? Ano ba yung choice nyo? Or napipilitan lang kayo dahil nga sa pressure ng pamilya or ng mga kaibigan? Kailangan align kayo, nag-agree kayo in every decision that you make. Now, let's go to letter M. Check naman yung mental readiness nyo. Handa ba talaga kayo mentally? Sama mo na rin emotionally, di ba, na magsakripisyo. Dahil ang pagiging magulang ay may kasamang puyat, pagod, di ba, at maraming responsibilidad. Let's go to letter I. Anong intention nyo? Bakit nyo gustong magkaroon ng anak at the first place? Bakit isa? Bakit dalawa? Bakit tatlo? Dahil ba handa na kayo mentally, emotionally, and even financially? Or dahil may nagsabi lang sa inyo na kailangan ganito, dapat ang size ng pamilya nyo? And then let's go to letter L sa family. Ano yung long-term vision nyo? Anong klaseng pamilya ang gusto nyong mabuo? Ano yung values na gusto nyong maipasa sa magiging anak ninyo? And last but not the least, let's go to letter Y. Ano yung your biggest why, di ba? Ano ba yung dahilan mo kung bakit gusto mo lang magkaroon ng isang anak, dalawang anak, o tatlong anak, di ba? Kapag malinaw po itong family na ito, again, let's talk about finances. Next, nag-agree ba kayo? Next, ano yung mental and emotional readiness nyo? I, ano yung intention nyo? L, ano yung long-term vision nyo bilang mag-asawa? And last, your biggest why. Ano ba yung why mo? Kung nasagot tong 6 na questions na ito, mas magiging malinaw ang iyong magiging desisyon. At gusto ko rin sabihin sa inyo, minsan, napakarami po ang pwede natin pakinggan. Pero at the end of the day, ikaw, mag-asawa kayo at the same time, ano ang gusto ni Lord para sa buhay ninyo. At kapag yan, naging malinaw, alam mo, it doesn't really matter kung ikaw ay may isang anak, dalawang anak, o maraming anak. Sana naman nakatulong po tong episode na ito at gusto ko pang marinig ang sagot ninyo pagdating sa paksa na ito. Again, uulitin ko para sa inyo, ilan ang anak ang ideal? Pakitype na lang sa comment section and let's have a healthy discussion. Madaling magmahal, pero mahirap palagi pag-usapan ng pera. Si Mister, laging may investment idea. Si Mrs. naman, laging bayarin ang nasa isip. Ano ang result? Stress, misunderstanding, at tampuhan or silence. Pero, nang mabasa nila ang pera ni Mr. at pera ni Mrs. ni Coach Chinky and Novi Antan, naging mas open sila for money talks. Natutunan nila kung paano magplano together at mangarap together. Ngayon, hindi na takot pag-usapan ng budget, excited na sila magplano ng kanilang goals. If you want to have this book, type HAPPY, HAPPY to get this book at you're on your way to financial peace sa inyong marriage. Get it now. Limited time only. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.